kaso, Sabado na. So we only had Sunday and Monday, no? So hapon na sila nakapag-file kasi nga minadali yung mga papeles. Alam nyo kasi 24 copies yung pinapile sa Korte Suprema plus yung 1 copy for every respondent tapos 1 copy for every petitioner, no? So mahigit, kung di ako nagkakamali, mahigit 50 copies of more than 70 pages kada petition dahil maraming attachment, no? So noong Tuesday, pagod na pagod, tapos ang dami pang ginawa, hindi na nakapag-spokes briefing, nag-spokes hour. Pero syempre, dahil na nag-file nga nung Lunes, pag-usapan natin yan, no? Bakit ba nagkaroon ng ganyang filing? Well, nagkaroon kasi ng kaso doon sa, ang pangalan ng kaso ay Chavez versus Gonzales. Si Chavez, si dating Frank Chavez na ex-OSG, pero hindi na siya OSG nung sinampan niya itong kasong to. Tapos yung Gonzales, Raul Gonzales na dating Secretary of Justice. Ano yung kasong yun? Yung kasong yun, lumabas yung tape ng Hello Garci tape. Yun yung di umano ay si Gloria nakakuha on tape na nagtatanong kay Garciliano, si Commissioner Garci. Garci, will I retain my lead of 1 million over FPJ? So ngayon, nag-issue ng isang memorandum circular itong si Secretary of Justice Gonzales na nagsasabi, nagbigay babala sa lahat ng mga media outfits, radyo at telebisyon, na kung yan Hello Garci tape ay i-air nila, magkakaroon sila ng parusa. Now, hindi na inantay na meron pang naparusahan talaga sang-ayon dun sa memorandum mga order ni Gonzales. Nagsampa na ng kaso si Frank Chavez na sinasabi niya na ang pinagbabawal ay hindi lang yung aktual na panunupil ng karapatan ng malayang pananalita, kung hindi kahit anong bagay na magkakaroon ng chilling effect. Yung magkakaroon ng atubili ang taong bayan na magsalita, yun ay pinagbabawal na ng saligang batas. Bakit? Napaka-importante ka talaga kasi ng malayang pananalita at malayang pag-iisip. Bakit? Lahat kasi tayo naghahanap ng solusyon sa marami nating problema. Naniniwala ang mga gumawa ng ating saligang batas at tayong taong bayan na nagbigay sa ating saligang batas na wala namang monopolya sa katotohanan. At ang katotohanan nga sang-ayon ng isang decision, isang justice, no, ng tunay na batayan ng katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang idea na matanggap sa malayong merkado ng ideas. So dapat hayaan mong nandiyan sa free marketplace of ideas yung sari-sari mga punto de vista. Hayaan mong magbanggaan at kinakailangan magdebate, na kinakailangan matindi, maingay, malakas. Dahil sa pamamagitan ng ganitong mga debate, diyan lang natin malalaman kung anong katotohanan. At kapag alam natin ang katotohanan, yung mga individual, magkakaroon ng individual na paninindigan na pag pinagsama-sama, yun yung tinatawag nating public opinion. Na talaga namang yan ang, sabi nga ni Maharlika, no? Yan ang, ano ba ang tawag ni Maharlika doon sa, magdidisiplina, gugurgurin ang mga wala sa tamang lugar, mga taong gobyerno. Kaya yung public opinion, ang ultimate gurgur laban sa mga tiwaling mga opisyales. So kung walang debate na matindi, na maingay, na malakas, hindi natin malalaman katotohanan, hindi natin madidisiplina ang mga tiwaling tao sa gobyerno. So yun yung sinampang kaso ng mga mamamahayag. Bakit naman nila sinabi na talagang hindi naman talaga yan in aid of legislation? Una-una yung privilege speech ng barbers na talagang tinatawag na niyang narco at saka pogo vloggers, no? Pwede ba naman yun na may batas kaming bubuuin, imbitahin namin kayo bigang vloggers, pero sang-ayon sa isang resolusyon na tinatawag na kayo, kinukundina na kayo ng mga narco at pogo vloggers, no? At ganyan din naman yung linalaman ng resolusyon na naging basihan din ng pagtawag nitong hearing nito. Now, ang napanood ko ay pagpapatuloy daw ng committee nito. Tri-committee na pala ito, 3 committee, no? Kasama na yung information technology, yung committee ni Barbers at saka yung committee ni Fernandez, no? Ay pagpapatuloy daw nila ito sa recess, no? At sa susunod na hearing, mag-show cause order daw sila dun sa mga vloggers na hindi nagpakita. Mali po yung procedure na yan kasi ako naman nanggaling na, naging miyembro na ako ng Kamara. Matapos po ang invitation, ang hindi sumipot, hindi po pwede ma-show cause order. Kasi invitation lang yan. Kinakailangan magkaroon ng supina.
Kapag hindi sumunod sa subpoena, dun ka mag-show cause order. So sa pang-apat na hearing pa lang, pwede ka mag-contempt. Yan po ang katotohanan dyan. No? So anyway, tingnan natin kung anong susunod na mga pangyayari dyan. Dahil baka naman matapos makita ng Korte Suprema kung ano talaga yung nangyari dun sa araw ng unang pagdinig na talaga namang nanggagaliite ang Abante, nanggagaliite ang Barbers, medyo cool pa nga dun si Fernandez, no? Talaga namang makikita nyo ang talagang ang dahilan lang para sa hearing nila yan ay panunupil ng mga kritiko ng gobyerno. O nga pala ha, sa 40 imbitado, 2 ang pro-Marcos vloggers at isa si Malutikia na isang professional na communication expert na hindi naman siya DDS pero panay-panay ang kanyang puna sa mga pulisiya ng administrasyon. So matuturing mo na rin siyang oposisyon pero hindi daw siya DDS. Pero kung ang kanilang tunay na pakay ay gumawa ng tamang batas, ang tanong, bakit mga kritiko lang ng administrasyon ng naimita? Token na 2 lang ang pro-BBM na vloggers na naroon out of 40 na ipinatawag ng committee. Di ba halata naman yun? Anyway, agree ba kayo dyan o hindi? Dapat din pag-usapan natin ha, bago magsara ang 19th Congress sa kahuli-hulihang araw ng pagsesesyon nila, bago sila mag-recess at babalik lang sila sandali lang para magkaroon na ng adjournment sine die. Ibig sabihin, tapos na talaga yung 19th Congress, ay nagkaroon ng 215 signatories laban kay BP Sara na sumasang-ayon sa kanyang impeachment. Now, sa batas po kasi 1/3 ang kinakailangan para mapadala yan sa Senado. So, ang tawag talaga dyan, na-impeach na si BP Sara. Kasi yung 215 ay mahigit pa dun sa 1/3 na kinakailangan. 318 kasi ang total number ng ating mga congressmen. So 116 ang kinakailangan lang at 215 ang napapirma niya. Hay nako, ano bang tingin niyo dyan? Matapos ang milyong-milyong mga Pilipino ang nagtipon-tipon laban dyan sa impeachment na yan, ang mensahe ay ang nais namin ay kapayapaan, ayaw namin ng gulo, at yung impeachment na yan ng gulo, mga kongresista went ahead at bumoto para i-impeach si Inday Sara. Well, alam nyo na, Iglesia ni Cristo, alam nyo na taong bayan, tignan nyo kung paano boto ninyong congressman at kung sila o sila ang kanilang mga asawa, kanilang mga anak ay papalit sa kanila, alam nyo na po ang husga natin. Huwag nating iboto kahit sino dyan sa 215 na lumagda. Alam mo, pinaka-nalulungkot ako dyan ay yung mga taga Cebu. Kasi ang mga Duterte naman, taga Cebu yan eh. Yan ang pinagmulan nila eh. Nag-migrate lang sila sa Davao because ang Mindanao is the land of promise nga, no? So lahat sila taal na mga Cebuano. Lahat sila pumirma except sa 2 lang na kongresista. Yung isa doon, naalala ko si kapatid pa na Governor Gwen, si Paulo Jan, no? Garcia, hindi pumirma. May isa pa pero hindi ko kakilala kung sino yung congressman na yan. Pero 2 silang hindi pumirma. Pero yung mga dati talaga na super sip-sip kay BP Sara, isa-isahin ko yan. Si Daphne Lago, nako, super sip-sip yan. O tapos si Frasco na ang asawa ay spokesperson. Si Cristina Frasco na Secretary of Tourism, ang kauna-unahang spokesperson ni BP Sara. Mantakin no, lumagda. Ang hindi ko maintindihan, alam ko may pera dyan. Pero ang punto naman, tapos na yung kongreso eh. Last hearing sa last session day na nila yan, tapos election na. So kumbaga, na-approve na yung budget na meron na silang kubra, so wala nang risk na hindi nila makukuha yung mga biyernes nila. Dahil tapos na ang budget eh. Napirmahan na nga, no? So parang walang dahilan dun sa mga loyalista ng mga Duterte na pumirma. Dahil lang sinasabi nila, kinakailangan nilang pumirma para sa distrito nila. Hindi po. Hindi naman po pwede lahat ang dahilan ninyo para sa distrito. Meron din po dapat na paninindigan at meron din dapat na konsyensya. Dapat ang inyong desisyon hindi naman nakabase sa material. Dapat nakabase yan kung anong mabuti sa taong bayan. Ang tanong, mabuti ba yon na ang BP natin, BP Sara, ang pinakamaraming botong nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas sa kahit anong pwesto, gustong patanggalin ng 19th Congress of the Philippines? Babaliwalain na lang ba natin yung 32 million na bumoto kay VP Inday Sara? Now, yung mga basehan pa.
Ano bang basihan? Ang pinakamalakas na basihan nila is yung intelligence, yung confidential fund daw, na napakaliit naman kung ikukumpara mo sa confidential fund ngayon ng presidente. O, ang COA, yung COA nga, yung constitutional body, na meron talagang katungkulan na tignan kung merong pagnanakaw sa kabanang bayan. Nagbigay po ng unconditional approval ang COA. Ibig sabihin, everything above board doon sa 125 million na confidential fund na yan. So paano mo ngayon mapatanggal ang Vice President sa pamamagitan ng di umano hindi tamang paggasta ng confidential fund, nagkaroon na ng opinion ang COA mismo at siya merong exclusive and primary jurisdiction pagdating dito sa issue kung tama ba ang paggastos ng pera ng taong bayan, nagsabi na everything is above board sa paggastos ng budget ng Vice President noong 2022 kung saan nagkaroon siya ng confidential fund. Nawala na kasi yan ng 2023 eh. So hindi na pinag-uusapan ng confidential fund, although nag-hearing nga ang House Committee on Good Government, abay nagtatanong pa sila about 2022, hindi na yun ang pinag-uusapan sa committee, ang pinag-uusapan na yung para sa 2025, diba? Kaya nga sabi ko, pang talaga itong mga committee members na ito. Oo. Pero anyway, malungkot po itong araw na ito kasi nga, nabaliwala yung mandato na binigay ng 32 million sa ating BP Sara. At bakit? Dahil alam naman natin na ito ay sang-ayon din sa plano ng administrasyon ng Marcos Forever na manatili sa kapangyarihan. O kung hindi magtatagal ang kung matatapos ni BP ni PBBM ang kanyang termino, ang gusto nilang pumalit ay si Tambaluslos at matapos si Tambaluslos yung Sandro Marcos. Marcos Forever. And the way to do it is siraan na ng husto ang number 1 na balakid na walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Well, antayin natin ang hagupit ng taong bayan. Antayin natin ang husga ng taong bayan doon sa mga 215 na kongresistang lumagda. Okay? Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik. Hanggang muli po, ito po ang Spoke sa Bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you, Philippines. To God